Mapagpalang hapon po sa ating lahat mga kapatid. Muli po akong magbabahagi sa inyo ng isang video na napakahalaga sa atin sapagkat ang nilalaman po ng video na ito ay tungkol sa pagkain na nakasaad sa banal na kasulatan. Hindi ko na po pahabain ang aking salita mga kapatid. Dito nyo lamang po ito mapapanood sa Oferian Heritage Conservatory. Panoorin na po natin. Masayang bati mga Oferians! Kami ay nagpapasalamat sa mga patuloy na sumusubaybay at sumusuporta sa ating channel. Lagi po ninyong tandaan, tumutok lamang sa official channel ng Oferian Heritage Conservatory. Dito po kayo mag-comment upang masagot namin ang inyong mga katanungan. Maraming nagtatanong sa atin kung dapat pa bang sundin ang dietary law na matatagpuan sa Leviticus. Bilang tugon, ilalahad namin ang buong katotohanan tungkol sa mga pagkain dito lamang sa Oferian Heritage Conservatory Channel. Aming pabubulaanan ang katuruan ng mga bulaang sekta na nilinisan na daw ang mga pagkain at maaari na daw itong kainin. Binaluktot nila ang mga kautusan gamit ang mga sumusunod na talata sa Biblia. Number 1, Acts Chapter 10, verse 11 to 15. Tungkol po ito sa vision ni Peter kung saan may ibinaba na kumot mula sa langit at sinabihan siyang kumain ng mga karumaldumal na pagkain. Number 2, Matthew chapter 15, verse 11 at Mark chapter 7, verse 15 kung saan sinabi ng Mesaya na hindi ang pumapasok sa bibig ng tao ang nakaka-defile, kundi ang lumalabas sa bibig. Number 3, 1 Corinthians chapter 10, verse 25 to 27. Ito ang mapanlinlang na kasulatan ni Pablo. Unahin natin ang Acts chapter 10, verse 15. The voice spoke to him a second time. Do not call anything impure that Alahayam has made clean. Ganito ito binaluktot ng mga bulaang tagapagturo gamit ang hugot at tapal technique. Una nilang babasahin ang verses 11 hanggang 15 kung saan sinasabi na may kumot na bumaba at naglalaman ng mga karumalduman na pagkain at pinapakain si Peter. At sinabi ng boses na huwag tatawaging marumi ang mga pagkaing nilinisan na. Hanggang doon na lang nila babasahin at hindi nila ibibigay ang mga sumusunod na verses hanggang sa chapter 11 kung saan ipinaliwanag ni Peter ang kahulugan ng kanyang vision or pangitain. Imbis na ipaliwanag ang kahulugan ng vision, gumawa itong mga bulaang tagapagturo ng libadurang doktrina na nilinisan na daw ang mga pagkain kung kaya pwede na daw kainin. Pagtitibayin nila ang kanilang baluktot na katuruan gamit ang mga salita ng peking apostol na si Pablo. Obsolete na daw ang Leviticus dahil para lamang daw sa mga Israelites. Obsolete na daw ang kautusan na ibinigay kay Moses. Magaling, mga pastor talaga kayo ni Satanas. Ibibilad ng OHC ang mga baluktot ninyong katuruan na nagpapahamak sa sangkatauhan. Here we go.
Acts chapter 10, verse 11 to 15. He saw heaven opened and something like a large sheet being let down to earth by its four corners. It contained all kinds of four-footed animals as well as reptiles and birds. Then a voice told him, "Get up, Peter, kill and eat." Peter replied, "Surely not, Alahayam. I have never eaten anything impure or unclean." The voice spoke to him a second time, "Do not call anything impure that Alahayam has made clean." Analyze natin ang nilalaman ng bawat verse. Sa verse 11 and 12, may bumaba na kumot, naglalaman ng mga karumal-dumal na pagkain. Verse 13, sinabi ng boses kay Peter, "Magkatay at kumain." Verse 14, tumanggi si Peter at sinabi niyang hindi siya kailanman kumain ng maruruming pagkain. Verse 15, sumagot ang boses kay Peter, "Huwag mong tatawaging marumi ang anumang bagay na nilinisan na." Hanggang dyan lang ang ituturo ng mga bulaan. Pwede na daw kainin ang mga karumalduman na pagkain. Tanong, literal bang pagkain ang ibig sabihin ng vision ni Peter? Hindi nyo po mauunawaan ang tamang kahulugan kung hugot at tapal ng mga verses ang gagawin nyo tulad ng gawain nitong mga bulaang tagapagturo. Kailangang basahin nyo at unawain ang buong nilalaman ng Acts chapter 10 and chapter 11. Huwag po hugot dito, tapal doon, sabay gawa ng libadurang doktrina. Talakayin natin ang mahahalagang punto ng chapter 10 hanggang chapter 11. Simulan natin sa chapter 10. At Caesarea, there was a man named Cornelius, a centurion in what was known as the Italian regiment. He and all his family were devout and fierce the Alahayam. He gave generously to those in need and prayed to Alahayam regularly. Linawin ko ang identity ni Cornelius. Very important po ito. Ayon sa nasusulat, si Cornelius ay isang centurion na nabibilang sa Italian regiment. Ibig sabihin, siya ay isang kawal, isang sundalong Romano. Hindi siya Hudyo at hindi rin Israelite. In short, hindi siya kalahi ni na Peter. Tandaan niyo po yan. Ituloy natin. Verse 3, chapter 10 pa rin. One day, at about 3 in the afternoon, he had a vision. He distinctly saw an angel of Alahayam who came to him and said, "Cornelius." Cornelius stared at him in fear. "What is it, Alahayam?" he asked. The angel answered, "Your prayers and gifts to the poor have come up as a memorial offering before Alahayam. Now, send men to Joppa to bring back a man named Simon, who is also called Peter." Tagalog, isang araw, bandang 3:00 ng hapon, nagkaroon si Cornelius ng pangitain. Nakita niya ang isang anghel. Sinabi sa kanya ng anghel, "Nakarating sa Alahayam ang iyong mga panalangin at ang iyong kawang gawa para sa mahihirap. Magpadala ka ng mga tao. Ipasundo mo si Simon na tinatawag ding Pedro." At ganun nga ang ginawa ni Cornelius. Nagpadala siya ng 3 kalalakihan upang anyayahan at sunduin si Peter. Ito ang tanong, sasama ba kaya si Peter sa mga Romanong inutusan ni Cornelius? Pupunta kaya si Peter kay Cornelius na isang Romanong hintil? Huwag niyo pong kalilimutan na ayaw ng mga tunay na Hudyo ang makihalubilo sa hindi nila kalahi na hindi mga tuli, lalo pat Romanong hintil. At ito, inaanyayahan si Pedro ni Cornelius na nabibilang sa lahi na kanilang inaayawan. Dito pumasok ang vision para kay Peter kung saan may kumot na ibinababa
naglalaman ng mga karumal-dumal na hayop at ipinapakain sa kanya. Tinanggihan ito ni Pedro at sinabi niyang kailanman hindi siya kumain ng marurumi. Ngunit sinagot siya ng boses, huwag tatawaging marumi ang mga nilinisan na. Talakayin natin ang kahulugan ng vision. Verse 17, while Peter was wondering about the meaning of the vision, the men sent by Cornelius found out where Simon's house was and stopped at the gate. They called out, asking if Simon, who was known as Peter, was staying there. Tagalog, habang si Pedro ay nagmumuni-muni tungkol sa kahulugan ng kanyang pangitain, dumating ang mga tauhan na inutusan ni Cornelius para makipagkita, sunduin si Peter. Verse 19, while Peter was still thinking about the vision, the Spirit said to him, Simon, 3 men are looking for you. So get up and go down the stairs. Do not hesitate to go with them, for I have sent them. Tagalog, habang si Pedro ay patuloy na nag-iisip tungkol sa pangitain, nagsalita sa kanya ang Holy Spirit at sinabihan siya, Pedro, may 3 lalaki na naghahanap sa iyo. Bumangon ka at bumaba. Huwag kang mag-aatubili or magdadalawang isip na sumama sa kanila sapagkat ako ang may sugo sa kanila. Verse 21, Peter went down and said to the men, I am the one you're looking for. Why have you come? Tagalog, bumaba si Pedro at sinabi niya, ako ang inyong hinahanap. Bakit kayo naparito? Verse 22, the men replied, we have come from Cornelius the centurion. He is a righteous man who fears the Alahayam and is respected by all the Jewish people. A holy angel told him to ask you to come to his house so that he could hear what you have to say. Sumagot ang kalalakihan, isinugo kami ni Cornelius, isang senturyon. Siya ay matuwid na tao at may takot sa Elohim at siya ay iginagalang ng mga Hudyo. Sinabihan siya ng isang anghel na anyayahan ka sa kanyang tahanan upang mapakinggan ang iyong mga sasabihin. Tinanggap ni Peter ang kalalakihan bilang kanyang mga panauhin. Tuloy natin, verse 23. The next day, Peter started out with them, and some of the believers from Joppa went along. The following day, he arrived in Caesarea. Cornelius was expecting them and had called together his relatives and close friends. As Peter entered the house, Cornelius met him and fell at his feet in reverence. But Peter made him get up. Stand up, he said. I am only a man myself. Nang sumunod na araw, sinamahan si Peter ng ilang kasamahan mula sa kawan sa Joppa. Nang dumating si Peter sa Caesarea, ipinatawag ni Cornelius ang kanyang mga kamag-anak at malalapit na kaibigan. Narito na ang buod na kahulugan ng vision ni Peter. Verse 28, he said to them, you are well aware that it is against our law for a Jew to associate with or visit a Gentile. But Alahayam has shown me that I should not call anyone impure or unclean. So when I was sent for, I came without raising any objection. May I ask why you sent for me? Tagalog, nagsalita si Pedro at kanyang sinabi, alam naman ninyo na laban sa aming batas ng mga Hudyo ang makikihalubilo sa mga hintil. Ngunit ipinabatid sa akin ng Elohim na hindi ko dapat tawaging marumi o karumaldumal ang sinumang nalinisan na. Verse 30 hanggang 32. Isinalaysay ni Cornelius kung paanong nagpakita sa kanya ang anghel at binigyan siya ng instruction na ipasundo si Pedro.
At sa verse 33, ganito ang sinabi ni Cornelius, "So I sent for you immediately, and it was good of you to come. Now we are all here in the presence of Alahayam to listen to everything Yahawashai has commanded you to tell us." Tagalog, kung kaya ipinasundo kita at mabuti naman at nakarating ka. Ngayon, naririto kaming lahat sa piling ng Alahayam upang makinig at sumunod sa anumang ipag-uutos ni Yahawashai na sasabihin mo sa amin. Ituloy natin ang pag-analyze hanggang sa susunod na chapter. That is chapter 11. The apostles and the believers throughout Judea heard that the Gentiles also had received the word of Alahayam. So, when Peter went up to Jerusalem, the circumcised believers criticized him and said, "You went into the house of uncircumcised men and ate with them." Kumalat ang balita sa Judea na si Peter ay nakihalubilo at kumain kasama ng mga hintil, mga hindi tuli. Kung kaya, noong dumating si Peter sa Jerusalem, siya ay na-criticize. Labag kasi yun sa kanilang kautusan. Ngunit, ipinaliwanag ni Peter ang mga pangyayari. Ito ang walang kaduda-duda na kahulugan ng vision ayon mismo kay Peter. Acts chapter 11, verse 5 to 10. Isinalaysay ni Peter ang tungkol sa kanyang vision, yung blanket mula sa langit na may nakalagay na mga karumal-dumal na hayop at ipinapakain sa kanya. Kanya itong tinanggihan, ngunit sinabi sa kanya ng boses na huwag tatawaging marumi o karumal-dumal ang mga nilinisan na. Ituloy natin sa verse 11, Acts chapter 11, verse 11 to 12. Right then, 3 men who had been sent to me from Caesarea stopped at the house where I was staying. The Spirit told me to have no hesitation about going with them. Napakaliwanag po na ang kahulugan ng vision ni Peter ay tungkol sa mga lalaki na dumating mula kay Cornelius. Wala pong kaugnayan ang kanyang vision sa literal na pagkain, kundi sa mga kagaya ni na Cornelius. Contextually, ang kahulugan ng vision na ipinakita kay Peter ay tungkol sa mga hintil na gustong magpasakop na sa kalooban ng Ama. Wala pong sinabi si Peter na ang kahulugan ng kanyang vision ay tungkol sa literal na pagkain karumal-dumal. Huwag ninyong baluktutin. Tigilan na po ang pagbaluktot sa Acts chapter 10 upang patamain ang mga pahayahay ninyong doktrina. Huwag paluloko dyan sa mga bulaang pastor. Isunod natin ang isa pang binabaluktot na kasulatan upang patamain ang doktrinang lahat ay pwede nang kainin. Matatagpuan sa Matthew chapter 15 verse 11 at Mark chapter 7 verse 15. What goes into someone's mouth does not defile them, but what goes out of their mouth, that is what defiles them. Sa Mark 7 chapter 15, nothing outside a person can defile them by going into them. Rather, it is what comes out of a person that defiles them. Sinasabi na walang pumapasok sa bibig ang pwedeng maging dahilan ng pagkakadefile ng tao, kundi ang lumalabas sa bibig ng tao sa pamamagitan ng hugot dito, tapal doon technique na gawang ipakahulugan ng mga bulaang tagapagturo na ang tinutukoy ng Mesaya ay ang mga unclean food or karumal-dumal na pagkain. Taken out of context ang verse. Hugot, tapal. Basahin ninyo ang buong Matthew chapter 15 upang maunawaan na hindi ang mga karumal-dumal na pagkain ang tinutukoy ng Mesaya. Here we go. Verse 1. Then some Pharisees and teachers of the law
came to Yahawashi from Jerusalem and asked, "Why do your disciples break the tradition of the elders? They do not wash their hands before they eat." Tagalog, may mga Pariseyong lumapit sa Misaya at nagtanong, bakit daw binali ng mga apostoles ang tradisyon ng mga nakatatanda dahil kumain sila na hindi naghugas ng kamay? Verse 10, Yahawashi called the crowd to him and said, "Listen and understand. What goes into someone's mouth does not defile them, but what comes out of their mouth, that is what defiles them. Don't you see that whatever enters the mouth goes into the stomach and then out of the body?" Tagalog, tinawag ni Messiah Yahawashi ang mga tao at ganito ang sinabi niya, "Makinig kayo na may pangunawa. Hindi ang pumapasok sa bibig ang nakakadumi, kundi ang lumalabas mula sa bibig. Ang anumang pumasok sa bibig ay tumutuloy sa tiyan at lumalabas sa katawan." Verse 18, "But the things that come out of a person's mouth come from the heart, and this defile them. For out of the heart come evil thoughts, murder, adultery, sexual immorality, theft, false testimony, slander. These are what defile a person, but eating with unwashed hands does not defile them." Tagalog, ngunit ang mga bagay na lumalabas mula sa bibig ay nanggagaling sa puso at yun ang nakakadumi sa mga tao, sapagkat nagmumula sa puso ang masamang kaisipan, mga pagpatay, pangangalunya, imoralidad, pagnanakaw at bulaang pagpapatunay. Yan ang nakakadumi sa tao at hindi ang maruming kamay na hindi nahugasan bago kumain. Maliwanag po ang tinutukoy ng Mesaya na pumapasok sa bibig, ngunit hindi nakaka-defile ay ang dumi ng kamay na hindi nahugasan bago kumain. Hindi po ang unclean foods or karumalduman na pagkain ang sinasabi niya. Mga bulaang tagapagturo, binaluktot nyo ang Matthew chapter 15 verse 11 at Mark chapter 7 verse 15. Pakiayos lang po, mga bulaang pastor at tagapagturo. Ayusin nyo ang mga turo nyo at huwag puro love offering at tithes lang ang inaatupag nyo. Isa pang may kinalaman sa pagkain na nais naming ituwid ay ang sinulat ni Pablo. Ganito ang sinabi niya sa 1 Corinthians chapter 10 verse 25 to 27. "Eat anything sold in the meat market without raising questions of conscience, for the earth is rolled and everything in it." 27. "If an unbeliever invites you to a meal and you want to go, eat whatever is put before you without raising questions of conscience." Mabulaklak, questions of conscience. Okay, ganito. Sa verse 25 to 26, sinabi ni Pablo na huwag magtatanong, kesyo, ang mundo ay pag-aari ng Ama. Yes, tama ka Pablo sa puntong yan. Sa sinasabi mong pag-aari ng alahayam ang mundo. Kaya nga, nagbigay siya ng mga kautusan kung paano maninirahan at kakain sa mundo dahil pag-aari niya itong mundo. Ngunit, ang mali sa sinasabi mo, Pablo, ay ang pagsagasa mo sa ipinagbawal ng Ama. Kung ang Mesaya ay hindi sumasalungat sa sinabi ng Ama, aba, sino ka ba Pablo para baluktutin ang kautusan ng Ama na ibinigay kay Moses? Ang lakas ng loob nitong si Pablo na gawing yapi-yapi ang kautusan, pabulaklak na do not ask questions of conscience. Hindi naman po konsensya ang pinag-uusapan dyan eh. Ang law of alahayam ay straightforward. Huwag kang kakain ng ganito. Walang mga sinasabing konsensya. Umayos ka, Pablo, sa libadura mo.
Sa verse 27, sinasabi ni Pablo na kung kayo ay naimbitang kumain ng isang hindi kapananampalataya, kumain daw kayo ng hindi nagtatanong. Ganyan ba ang sinabi ng Ama? Wala pong sinasabing ganyan ang Ama. Imbento ni Pablong Pariseyo yan. Sa hindi nakakaalam, si Pablo ay Pariseyo. Mababasa nyo yan sa Acts chapter 23 verse 6. Wala ba kayong napapansin? Propaganda ito ni Pablo upang kalabanin ang kultura o heritage of Jacob's Israel. Hindi nyo pa rin ba nakikita na ang pinag-uugatan ng panulat ni Pablo ay ang hangaring burahin ang kultura ng mga Hebrew Israelites na naaayon sa mga kautosang ibinigay ng Ama kay Moses? Nag-iisip po ba kayo habang nagbabasa ng yapi-yapi ni Pablo? Huwag na tayong magpaikutan sa mga libadura ni Pablo. Pili na lang kayo kung ano ang nararapat sundin. Salita ng Ama at ng Mesaya or salita ni Pablo na isang Pariseyo. Ganon kasimple. Tandaan ang sinasabi ko. Hindi po binago ng Mesaya ang mga kautusan. Muli naming bibigyan ng diin ang mga sumusunod na katibayan. Number 1, Matthew chapter 5 verse 17. Sinabi ng Mesaya na hindi siya naparito upang baguhin or alisin ang mga kautusan. Number 2, Matthew chapter 23 verse 34. Sinabi ng Mesaya na siya ay magpapadala ng mga propeta at madudunong upang ituro ang mga kautosang ibinigay ng Ama kay Moses. Number 3, Revelation chapter 22 verse 14, King James Version. Mapalad ang mga sumunod sa mga kautusan sapagkat sila ay makakapasok sa Holy City. In short, magkakaroon sila ng buhay na walang hanggan. Bilang pangwakas na talata, nasusulat ang salita ng Mesaya King Yahawashai. Matthew chapter 5 verse 18. For truly I tell you, until heaven and earth disappear, not the smallest letter, not the least stroke of a pen will by any means disappear from the law until everything is accomplished. Katotohanan, sinasabi ko sa inyo, maglaho man ang langit at lupa, walang magbabago or mawawala ni isang guhit mula sa kautusan hanggang matupad ang lahat. Kailan matutupad ang lahat na dapat matupad? Sa Judgment Day, sa araw ng paghuhukom, kung saan ang lahat ng tao ay lilitisin ayon sa kanilang gawa. Revelation chapter 20 verse 12. And I saw the dead, great and small, standing before the throne, and books were opened. Another book was opened, which is the book of life. The dead were judged according to what they had done, as recorded in the books. Sasalungatin nyo na naman ito, mga saved by grace and faith alone? Di nyo po ito pwedeng salungatin. Dahil malinaw ang sinasabi dito na tayo ay lilitisin, huhusgahan ayon sa ating mga gawa. Hindi po ayon sa faith and grace ninyo. Magkaintindihan tayo, magkalinawan tayo, mga bula ang tagapagturo. Hindi na kayo nahiya. Ano sa palagay nyo? Ang tanging pwedeng gamitin upang litisin ang gawa ng sangkatauhan. Walang iba, kundi ang mga kautusan. Yan ang panahon kung kailan matutupad ang lahat na sinasabi. Yan ang panahon kung saan huling gagamitin ang mga kautusan na sinisipa ng mga bulaang sekta na sunod-sunuran kay Pablo, ang peking apostol ng mga hintil. Sige, magpakahintil kayo. Panoorin nyo na lang ang Perdition series para malaman ang tunay na pagkatao at hangarin ni Pablo
Nakalagay po sa description nitong video sa ibaba lamang ang link para sa mga bulaang pastor at tagapagturo nitong mga Babylonian religions. Pakinggan nyo ang sasabihin ko sa inyo. Save your souls. Muli po kaming nagpapasalamat sa mga patuloy na sumusuporta sa ating channel. We are happy to announce, meron na po tayong mahigit 80 chapters worldwide and still counting. Sa mga nagre-request ng bautismo, click nyo lang ang link na nasa ibaba ng video. Pumasok sa Joshua Group on Facebook para po kayo ay matulungan. Sa mga newly baptized, welcome to the covenant. Sa new subscribers, huwag pong kalimutang unahin panuorin ang The Guide. Nasa description din po nitong video sa ibaba lamang ang link ng The Guide. Maraming salamat po sa patuloy na pagsusubaybay at suporta. Be blessed. Shalom. Mga kapatid, kung niyo pong napanood ang kabuuan ng video na ito at kung niyo pong nagustuhan ang mensahe at aral, paki-like, subscribe and share po. Marami pong salamat. Be blessed. Shalom.